Nung mabalitaan namin na may mga gumagawa ng prepaid SIM cards, nag-set kami na entrapment. So yun, nahuli namin yan. May na in his possession yung maraming SIM cards, pre-registered SIM cards. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang isang Malaysian national na nagbebenta ng pre-registered SIM card sa pamamagitan ng bypass operation kagabi. Kinilala ang suspect na si Leon Zie Yuan alias Jeff, 23 anyos at kasalukuyang nakatira sa Bayfront West na Iya Garden Residence, Parañaque City. Na-recover sa suspect ang boodle money, 150 pieces na smart SIM card o subscriber's identity module at gamit sa paggawa ng pre-registered SIM. Actually, nung last week pa tayo nagsimula na manghuli ng mga gumagawa nitong mga prepaid SIM cards. May mga nakalay na pa rin tayo na kukunin. Ayon sa mga otoridad, mayroon itong kaugnayan sa ni-raid na Revende Global Gaming sa Pasay City noong August 1, kung saan nasa 28,000 na free registered SIM card at iba pang gamit sa pang-scam ang natuklasan, kabilang ang crypto hardware wallet, automatic OTP generator, seed phrases at marami pang iba. Sinisimulan na namin yung mga pagkalap dito sa mga tinatawag nating contractors ng mga SIM cards na ito na binabayaran para gumawa ng mga libo-libong mga SIM card. Pawang mga Chinese national na nakatira sa Pilipinas ang mga customer ng suspect na ginagamit naman sa casino, online betting, online banking at iba pang illegal na transaksyon kung saan nakokompromiso daw ang tunay na identity ng taong nakarehistro sa SIM card. Nahaharap sa sari-saring kaso ang suspect, kabilang na ang paglabag sa RA 11934 o SIM Registration Act. Kaugnay ito ng RA 10175, ang Cyber Prevention Act, paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at Access Device Regulation Act of 1998. Ang PAOK magpapatuloy sa panghuhuli ng mga gumagawa at gumagamit ng mga free registered SIM card. Marami pa kasing gumagawa ng mga ganito and ayaw natin na makapag-produce sila ng maraming SIM card na pwedeng gamitin sa mga kawalang-iyaan. Like sa paggamit sa mga online gaming na yan, sa mga crypto scamming, sa mga lab scam at ibang mga krimen like yung kidnapping, yung mga extortion activities. Mahirap umano ang paghuli sa mga ito dahil nakatago na sila sa fake identity at online pa ang transaksyon. Suhestyon naman ng PAOK, linisin ang database ng registered SIM card ng mga telco. Higpitan pa ang ginagawang registration, magdagdag ng security feature gaya ng KYC o Know Your Customer function at bigyan ng access ang mga telco sa mga government-issued ID para kumpirmahin ang identity ng isang individual na nagre-rehistro. Paalala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa ating mga kababayan sa paglaganap ng online text scam, maging maingat at huwag basta papatol sa mga natatanggap na text para hindi mabiktima. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.